Si Abdullah ibn Abi Quhafa o mas kilala bilang si Abu Bakr as-Siddiq ay ang unang khalifa na pumalit sa pamumuno ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay namayapa. Si Abu Bakr ay kabilang sa isang mayaman na mangangalakal. Noong kabataan niya ay hilig niya na makipaglaro sa mga batang kamelyo at kambing, kaya kalaunan ay nagkaroon siya ng palayaw na Abu Bakr na ang ibig sabihin ay Father of the Camel's Calf. Noong siya ay 18 taong gulang ay nagninegosyo na siya bilang mangangalakal ng tela sa kadahilanang ito rin ang negosyo ng kanyang pamilya. Sa mga sumunod na taon, nagpalipat-lipat o nag-travel at sumama na rin si Abu Bakr sa mga caravans na nagdala sa kanya sa iba't ibang mga lugar sa Middle East. Naging matagumpay ang negosyo ni Abu Bakr at kahit sa mga panahon na yon ay buhay pa ang kanyang ama, ay itinalaga na siya upang mamuno sa kanilang tribo dahil sa kanyang angking galing sa mga history ng Arab tribes, sa politika, sa negosyo, at sa kadahilanang kilala rin siya bilang isang mabait na tao. Magmula pa noong hindi pa ganap na Muslim si Abu Bakr, ay ni kailanman ay hindi siya sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa isang pagtitipon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasama ang kanyang mga sahaba, ay may sinabi si Abu Bakr, "Ito ang Diyos natin na makapangyarihan. Nagugutom ako, bigyan mo ako ng pagkain, tsaka damit na magaganda." Parang wala naman. Pagkatapos noon, ay hindi na muling pumunta si Abu Bakr sa Kaaba upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. May isang pangyayari na kung saan ay mayroon nagtanong kay Abu Bakr patungkol sa pag-inom ng alak. Ni kailan ba ay hindi ka uminom ng nakakalasing na inumin? May takot ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kailanman na hindi ko gagawin yan. Bakit? Kailangan ko panatiliin ang aking karangalan at dignidad. Dati pa man, bago dumating ang relihiyong Islam, ay pinagbawal na ni Abu Bakr ang pag-inom ng alak sa kanyang sarili. Isang araw, nakita ng mga kafir ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nagsasagawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa tabi ng Kaaba. Isang lalaki ang sumakal sa Rasulullah hanggang halos hindi na ito makahinga dahil gusto nila na patayin ito. Nakita nito ni Abu Bakr. Ang ginawa niya ay dali-dali siyang lumapit sa propeta at tinanggal ang pagkakasakal ng lalaki dito at ito ay kanyang tinulungan. Binugbog at pinagpapalo ng mga Quraysh si Abu Bakr ng sobra hanggang sa nawalan na ito ng malay. Walang awang sinaktan ito ng mga kafir. Sa mga panahon na yun, nakita ng mga katribo ni Abu Bakr na siya ay nakahandusay at wala ng lakas. Inawat ng mga katribo ni Abu Bakr ang mga kafir sa kanilang ginawa kay Abu Bakr at kinuha nila ito para dalhin sa kanilang bahay. Pagdating nila sa bahay, ay nag-alala ang ina ni Abu Bakr dahil sa nangyari sa kanyang anak na walang awang sinaktan ng mga kafir kahit na ito ay wala namang masamang ginagawa. Lumipas ang ilang sandali ay nagising si Abu Bakr. Labis ang kasiyahan ng kanyang ina at kanya itong tinanong, "Kumusta ka na o aking anak? Okay lang, sana Rasulullah. Uminom ka muna ng gatas. Hindi, itungunin niyo ako sa Rasulullah. Hanggat hindi ko siya nakikita, hindi ako iinom at kakain." Magpagaling ka muna." Dahil sa pagmamahal ng Abu Bakr sa Rasulullah, ay hindi niya ininda ang kanyang kalagayan. Paggising pa lamang niya, ay Rasulullah na ang kanyang kinumusta. Sanang Rasulullah, itungon niyo ako sa Rasulullah para makita ko kung ano ba ang kalagayan niya. Matapos iyon, ay dinala ni Khair si Abu Bakr sa Rasulullah
kahit na ito ay paika-ika na lamang at hindi makagalaw ng maayos dahil sa pambugbog sa kanya ng mga Quraysh. Sa mga sandaling iyon mismo, ang ina ni Abu Bakar na si Khair ay nagbalik Islam. At nakakain o nalunok na ng maayos ni Abu Bakar ang kanyang kinakain. Dahil nakita na niya na ang kalagayan ng Rasulullah at dahil doon ay nasiguro niya na nasa maayos ng kalagayan ito. At dahil doon, naging maayos na rin siya na para bang hindi siya binugbog ng mga kafir ng sobra. Noong mga kapanahunan ng pamumuno ni Abu Bakar bilang isang khalifa, ay dumanas sila ng tagtuyo at nang lumala ito ay pumunta ang mga tao kay Abu Bakar at sila ay nagtanong. O Khalifa ng Rasulullah, ang kalangitan ay hindi na nagbibiyaya ng ulan. Ang kalupaan ay hindi na natataniman. Ang mga tao ay natatakot sa kalamidad. Ano ang dapat nating gawin? Tayo ay magtiis. Inihiling ko na ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang tulong ngayong gabi. Ang sabi ng Khalifa nang marinig niya ang mga hinanaing ng kanyang mga nasasakupan. Nang pumunta sila sa mga kalsada, ay nakita nila ang 1,000 camel na may dala-dalang mais, mantika at harina. Nang marinig ng mga ibang mga ngalakal ang patungkol doon, ay pumunta sila para bumili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ano ang may tutulong ko sa inyo? Alam mo na kung ano ang mga kailangan natin. Magkano ang may ibibigay ninyo sa akin? 2 dirham, Higit pa dyan ang ibinibigay sa akin. 4 dirham, Higit pa dyan ang ibinibigay sa akin. 5 dirham. Mas higit pa dyan ang ibinibigay sa akin. Kami lamang ay mangangalakal sa lugar na ito. At sino ang magbibigay sa iyo ng ganyang kalaking halaga? Binibigyan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 10 dirhams. Katumbas ng 1 dirham. Meron ba kayo na mas higit pa dyan? Wala. Kayo ay saksi na ibinigay ko ang kamelyo at kasama na ang mga pagkain bilang zakat para sa mga mahihirap, para sa mga walang kakayanan na mahanap ng kanilang makakain. Kasama ang hari ng Bahrain na si Al-Munzir ibn Sawwal al-Abadi na yumakap sa Islam nang mamatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagbigay siya ng 1/3 sa kanyang kayamanan o pera para magbigay tulong sa mga nangangailangan. Namatay siya sa kapanahunan ni Khalifa Abu Bakar radiyallahu anhu. Si Abu Bakar as-Siddiq ang unang yumakap sa relihiyong Islam mula sa mga kalalakihan. Siya ay naging mabuting kaibigan at kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng kanyang kayamanan ay inilaan niya para makagawa ng mga mabubuting gawain. Siya ay may malaking papel na ginampanan sa kasaysayan ng Islam. Siya ay naging isang magaling, mabait, at mapagkakatiwalaang pinuno ng mga Muslim sa kanyang panahon matapos mamatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya rin ay maituturing na isa sa mga mahahalagang tao na sumuporta sa Islam nang ito ay hindi pa lubos na tinatanggap ng mga tao. Ang kanyang pamumuno at kontribusyon sa Islam ay nagbigay daan sa pag-unlad at pagtaguyod ng relihiyong Islam. At kahit na siya ay wala na dito sa mundo, siya ay patuloy pa rin na nagbibigay inspirasyon sa mga Muslim sa buong mundo. Sa akin. Parang yan mo na ngayon. Kasi, ano ba nga, yan, di ba nga katawan yung mga girls, kailangan nila. Di ba sa hindi pa na anong kailangan Teni to ba? Si Aya. Ikaw na sa repa. Magkano ang ibibigay mo sa akin? Alam mo na.